Startup Podcast PH is co-produced by Y Spaces, Apiron, Tuala, Symph, Sekuna, Red Dragon Global, Maroon Studios, and Aim High. Check out our partners in the description. Welcome sa Startup Podcast PH, inspiring more Filipino entrepreneurs and innovators. Live tayo ngayon dito sa 2025 Regional Science, Technology, and Innovation Week in Western Visayas, organized by DOST Region 6 here in Robinsons, Rojas, Capiz. We have our fourth podcast feature now from the Next Gen Learning exhibit. We have Jeremy Innovations with their product Microscope, and we have the founder, Sir Jeremy De Leon. Hello, Sir Jeremy. Kamusta? Hello, Johnny. Thank you for inviting me sa podcast nyo. And I'm really happy to share the Microscope and its journey with you. Okay ba sound namin? Okay naman. Ayun, so medyo maingay lang dito kasi nasa loob tayo ng mall. And actually, kitang-kita naman sa likod natin ang department store kung nasaang mall tayo ngayon. But now, actually, let's talk about this Microscope. Medyo may play of words siya. Of course, parang microscope ito, na may make. So, something like nagiging mas accessible, mas magagamit ng mas maraming mga tao, ng maraming mga estudyante, ng mga bata ang microscope, no? But I let you talk more, sir, about microscope. So, Sir Jeremy, ano nga ba ang microscope? Microscope is a keychain size na microscope para sa cellphone, tablet. Para yung bata, yung learning niya nasa kanya, hindi nakadepende sa teacher or nakadepende sa sasabihin na, oy, graded to, kailangan mo gamitin yung microscope, ituturo mo na, ganyan. Ang gusto kasi ng microscope is personal yung science learning. Parang depende sa pace mo, wala kang grades, ganon. And then yung pangalong microscope ay nanggaling sa Jeremy. Kasi diba yung company is Jeremy. Initially, TikTok lang siya, TikTok account. Tapos, Jeremy na gumawa, Jeremy. Tapos, microscope, kasi hindi naman siya microscope, hindi naman siya magnifying glass. So, sige, microscope. Okay. Anyway, nasa audience natin ngayon, napakaraming mga high school ba tayo dito? Or high school? Meron tayong science na subject. Gumagamit kayo ng microscope. So, alam nyo yung microscope. Have you, Pero ngayon, meron tayong microscope. Ang nagamit nyo, diba, yung parang, yung equipment. Kunwari sa laboratory ninyo, tama ba? Nag-share ba kayo? Ganun. Minsan may isa lang, or may dalawa lang, or may 5, pero naghahati-hati kayo. Dito, I think, pwede magkaroon ng microscope ang bawat isa. May cellphone ba kayo? Nagulat nga ako kasi high school, parang nung high school ako, parang wala pa ako cellphone nun Pero ngayon yung mga high school natin dito may mga cellphone na. Nag-scan nga ng mga QR code kanina. So, sige sir, can you explain, paano nga ba pag may cellphone ka, kahit high school student ka, pwede kang magkaroon ng sariling microscope through Microscope? Yung kadalasan, mga bata nga marunong na agad mag-tablet. Parang ilang taon pa lang siya, hawak na agad tablet, mas magaling pa dun sa parent kung paano mag-operate ng tablet. So, parang need na talaga ng kabataan yung magkaroon ng device. Hindi na siya parang want. Ngayon, yung lahat ng bata na merong tablet or na merong cellphone, merong front camera. Tapos, okay, i-maximize natin yung use ng front camera. Instead of playing games, we can explore science. Thus, using the microscope, pinapatong lang siya sa front camera. Tapos, pagkapatong mo doon, yun na yung buong setup mo. Maglalagay ka ng slides, magpe-prepare ka ng specimen, kukuha ka ng tubig, kukuha ka ng pagkain, kukuha ka ng anything na kung anong gusto ma-imagine ng bata para makita niya na yung specimen na na curious siya. Sige, itanong natin yung audience natin, may tablet ba kayo or meron kayo nagagamit na tablet? Anong ginagawa niyo sa tablet? Games ba? Camera? Picture? Roblox ba? Roblox? Ano ba? Naglalaro ba kayo? Nag-games kayo, no? Pero naisip nyo ba na baka mas maintindihan nyo ang ating kapaligiran kapag meron tayong microscope? Interesado ba kayo sa mga alamin kung ano yung nasa, kunwari may sa labas, 'di ba? May mga maliliit na living organisms. Interesado ba kayo na mas kilalanin sila, mas makita yung mundo nila?
Naku-curious ba kayo dun? Kung oo, I think, mamaya siguro explain natin kung paano nga ba talaga magamit si microscope. Pero Sir Jeremy, ang gusto ko rin tanungin dito, ikaw mismo, ano yung nakita mo na parang maybe problema or maybe challenge? Maybe yun nga, yung mga ibang estudyante, walang access sa microscope, nag-aaral ng, anong mga science ninyo? Meron ba kayong biology? Biology, baka nag-aaral ng biology, pero nahihirapan makagamit ng totoong microscope kasi maybe minsan kulang sa ibang So ano ba yung parang nakikita mong dahilan kaya you invented itong si microscope? Nag-root rin yan sa experience ko nung high school. So, nung high school, gusto kong iuwi yung microscope sa lab na nakalagay lang sa case. Ako, bakit nakalagay lang to sa case? Pwede ba tong hiramin? Tinanong ko sa teacher ko, teacher, pwede ko bang hiramin tong microscope? Iuwi ko muna. Tapos hindi daw pwede. Tapos kung pwede daw, kailangan pa yun ng letter, and ang haba ng process, gusto ko lang naman gumamit. Tapos nun, naging inspiration ko siya na, okay, hindi lang pala dati nangyayari yon. Hanggang ngayon, nag-exist pa din yung ganong problem. Ilang years na rin yung nakaraan. Tapos dumating yung pandemic. Nung pandemic, lahat ng bata nasa bahay lang. Tapos module. Paano ka magiging interested sa science kung nasa bahay ka lang? Kasi sobrang boring nun. Parang ako nga inaabangan ko yung laboratory classes namin. Paano ka magiging ma-inspire, maging scientist, maging engineer? Kung babasahin mo lang mga formula, mga parang, ewan ko. Yeah, totoo. But, if I may ask lang, sir, nung gusto mong iuwi yung microscope, bakit mo gustong iuwi? Anong gusto mong makita? Anong gusto mong pag-aralan? Kasi nung time namin, nag-microscope kami, hiraman, kulang yung time. So parang peak lang yung nagawa mo sa microscope, tas may mga prepared slides dun sa school. Gusto ko lang iuwi yung microscope tsaka prepared slides para makita ko bawat isa. Kasi ang daming slides nun parang nasa 100 slides. Tapos hindi ko na makita yung iba kasi yung mga klase ko na gumagamit or parang yung mga microscope sa school, isa lang gumagana, yung isa sira. Tsaka totoo yun, sir, kasi baka nga kung kulang tayo sa mga kagamitan, sa mga equipment, baka hindi ganun maging kainteresado sa science ang ating kabataan. Tayo dito, interested ba kayo sa science? Interested ba kayo sa science? Anong favorite science subject ninyo? Or nag-ano na ba kayo? Meron na ba kayong mga chemistry, physics, or science? Pero nag-ano na kayo, nakatry na kayo ng microscope. Pero sana yun nga, hindi na nagkakaroon ng mga situation na kunwari nga, naubos na yung time kasi kulang yung microscope. Kasi ngayon nga, meron na tayo ng microscope. Sige, sir, so itong microscope, can you explain paano siya exactly nagagamit? Meron rin ba tong parang app? And then paano i-download? And then pag na-download na yung app, pag kinabit si microscope, paano siya mismo magagamit? Ano mga pwedeng ma-discover? Mga bacteria ba? Mga virus? And whatever. Sige, sir, can you explain? So, sobrang dali talaga gamitin ng microscope kasi yung hardware natin, silicone, na ilalagay mo sa front camera ng cellphone. As in, ano ba yan, sir? Yung parang isasabit dito, itatapat sa camera or... Ididikit mo lang sa mismong... Sa likod, dito sa camera or sa... Sa front camera. Front camera Oo, dito. oo. Okay. Yung material ng microscope, kahit walang sticker, kaya na dumikit sa glass. Anong material yan, sir? Food grade silicone siya, pero iba yung texture niya. Okay. So, dito yung camera sa phone. Oo. And then... Papato mo lang yung... Itatapat mo yung lens ng microscope sa front camera. So, parang siyang accessory talaga ng camera. So, saan nilalagay yung yung gusto mong makita? Specimen. Sa taas ng lens. So pala talaga siya microscope. Ang iniisip ko kasi parang magnifying glass. Hindi pala. Parang microscope talaga siya. Parang microscope talaga siya. Tapos yung magnification niya, around 125 times. So, low power objective. Kapag naka-LPO ka, ang makikita mo, algae, fungi, mga protists, may mga certain type of bacteria na kaya bang makita yung color, ganyan. Pero yung microbial life na para ma-appreciate mo yung microscopy, makikita mo na talaga doon. Pwede mo pang ma-zoom in kung maganda yung phone mo, up to 400 times. So, bale ang mangyayari, ipapato mo yung specimen dito sa front camera. Then makikita mo sa screen ng phone mo. Oo.
So ngayon, hindi na lang hindi na lang makikita lang sa textbook or sa internet, makikita mo talaga ng totoo. Oo, live. So, pwede ka mag-take ng pictures. Sa'yo na yun. Mm. Videos. Mm. Tapos, depende rin sa ilaw, depende sa sa setup mo. Makikita mo na yung live microorganism. Mm. Sa ngayon ba sir, itong si microscope, parang ino-offer niyo sa mga school or sa mga science teacher, paano niyo siya napapagamit sa mga estudyante? Available yung microscope sa mga online shops, Shopee, Lazada, TikTok Shop, ganon. As in bibilihin yung parang camera, yung microscope. Meron ba tayong sample dyan, Ay, sir? meron tayo dito. Sige, mag-sample Ayun. tayo para makita ng ating audience So, dito. ayan, yung microscope, nasa loob niyan, tin can. Tapos, sa tin can, kumpleto na yan. Meron ng mga prepared specimen, may mga slice, may mga tweezers, may mga tubes, ganyan. So, parang complete laboratory kit yan. And, nakakatawa nga kasi nasa background natin, Robinsons, yung pinakauna nating shop na nag-adapt sa microscope na physical brick and mortar store is True Value Handyman na nasa Robinsons. So makikita ito sa mga tindahan? Sa mga, piling Robinsons Oh, True Value wow. stores. Wow. Recently, Toys R Us nakuha natin. So, magkakaroon na rin ng microscope sa Toys R Us. Ang galing naman. Tsaka ang kinaganda nito is, kunyari sa Toys R Us nga, hindi lang toys, mga educational toys ito. Exactly, no? exactly. So, naalala ko nga dati, baka hindi na naabutan ng ating high school audience dito, yung mga national bookstore or yung mga ibang bookstore, nagtitinda ng mga educational toys. So, I'm happy to hear na even sa Handyman, meron din tayo mga educational toys. Kaya nga. And meron din ba dito, sir, na parang instructions? Kasi kailangan din siyang wala palang app, no? Or meron Walang app. Walang app. Ito na talaga. Yan na talaga. Tapos tapos yung camera app na lang. May manual ba dito? Like kung instructions, paano siya gagamitin? Meron. May QR code siya. Papunta dun sa website. Kasi parang video instructions na siya. Hindi na siya yung parang... Magkano ito, sir? written. Sa online, sa brick and mortar stores, nasa 549 pesos. Pero dito parang 50 pesos off siya. Ganun. Gusto niyo makita itong ating microscope? Mamaya siguro pwede niyo lapitan para mas makita itong Basically siya, para siyang laboratory equipment in a small tin can, right? Correct, Ayun. correct. Very interesting ito, Trust the digital future with Twala. Secure and tamper-proof digital signature. Electronic notarization service. And custom AI agents for intelligent document workflows. Visit twala.io to learn more. In today's digital world, your organization needs more than just technology. It needs a strategic partner. At Symph, we build web and mobile apps that drive innovation for startups, enterprises, and organizations worldwide. Visit symph.co today. Protect your assets from bugs before bad hackers exploit them. And launch your products seamlessly with Secuna, your trusted partner in cybersecurity. Receive reports in real time and work with security experts to find bugs in your products before others do. Let's make your security our priority. Sige, sir. Ngayon pag-usapan natin yung kasi gusto ko rin malaman kung paano ka naging inventor. Nabanggit mo na kanina yung parang hinanakit mo or experience mo when you were studying. Pero, kunyari pag-graduate or maybe ano nga ba tinake mo nung college, and then why did you invent? Ba't hindi ka maybe nag-apply sa ibang trabaho? Bakit ito talaga yung ginawa mo? Yeah. So, matagal ko na talagang gusto maging inventor eh. Parang bata pa lang ako, nagbubukas na ako ng remote, sinisira ko yung mga remote control toys, ganyan. And sa family namin, kapag may nasisirang gamit sa bahay, nagvo-volunteer na akong ayusin. So parang medyo sirani ko yung dating niya na hindi nagagaya sa akin yung papa ko. Sabi, nasira mo na naman yan, hindi mo man lang maayos, ganyan-ganyan. Tapos ang ginawa ko yung bodega namin, ginawa ko siyang workspace. So inayos ko yung bodega, kinuha ko yung kabayo ng plancha,
Yun na yung workbench ko. Hmm. Tapos yung mga tools ko, sinabi ko, pinako ko lang, gano'n, para lang meron akong workspace dun sa maliit naming bahay. Pero ba siya nakaka-relate? Mga high school ka nito, sir, ano? Parang Or high school, first year high school. High school na mahilig mga likot ng mga bagay. Kasi gusto talaga maintindihan kung ano ba talaga yung mga bagay-bagay na yan, paano ba yan nag-work. Tama. Nakaka-relate ba tayo dyan? Sige, sir. Continue your story. Tapos hanggang sa tuloy-tuloy na, gusto ko na gumawa ng mga bagong bagay. Gumagawa ng sarili kong laruan, gumagawa ako ng mga innovations din sa bahay. Parang yung Christmas lights namin, ako yung nagse-set up, ano yung magandang style nun. Tapos pagdating naman ng college, ECE ako sa Mapua. ECE, Electronics and Communication Engineering. Sa Mapua. And then, sobrang interested ako sumali ng mga ideas competition. Parang ang dami ring mga sumali. Usong-uso na kayo yung mga startup competition for the students, di ba? So, ganun yung dati, parang ideas competition pa lang. Sumasali na ako doon. Parang ulit-ulit. May nakukuha ang champion, may nakukuha ang first place, or second place, mga ganun. Pero hindi umuwi na parang walang dala. And then, paulit-ulit lang siya over the years na umabot na ako ng parang 5 years sa ECE. Hindi ko pa rin natapos. Tapos, may moment na na-out na ako sa program. Kasi nga, lagi akong absent, lagi ako nag-join ng competition. Nung umalis na ako sa program, nag-shift ako into manufacturing engineering. Sa Mapua pa rin? Mapua pa din. Sabi ko, kailangan ko na matapos yung college ko. Na-drop ako dito sa una kong program kasi puro bagsak na ako, di ako pumapasok. Dito sa second kong program sa manufacturing engineering, okay, magseseryoso na ako. Tapusin na. So, after 7 years, gumraduate na ako ng college. So, shifty pala si sir, ano? Pero nagtiyaga para matapos ang college degree. Pero, sige sir, if I may ask, kamusta ang science, mo nun? Maybe also nung high school. Grades mo nung science. Mataas ba? Kaya ka rin ba naengganyo mag-engineering? Oo, parang science yung isa sa mga pinakamatatas kong subject. Science, math, hindi naman siguro math. Science lang. So, kaya kayo nag-engineering, ano? And then, nung natapos na yung manufacturing engineering, ngayon ang tanong ko, sir, kasi parang parang masaya makita na marami tayong sa mga Pilipino, na pag gumagraduate, hindi lang basta nagtatrabaho para sa ibang kumpanya, kundi nagsisimula ng sariling kumpanya. So, bakit mo nga, sir, naisipan na, gumawa ng microscope? At kasi hindi madali magkaroon ng business. Hindi madali magsimula ng negosyo, ng invention. Lalo na dalawa yan May invention, tapos ginawa mong business. Oo. So, kamusta yun, sir? Hindi ka ba natakot na baka wala kang mabenta or baka mahirap? Ito na yung risk Kasi high risk, high reward. So, yung dad ko, yung parents ko, natatakot kasi nga invention na naman after college. Sabi, bakit di ka muna maghanap ng trabaho tapos after trabaho mo, i-sideline mo yan, gano'n. So, parang hindi, parang lagi may cut So, parang, okay, kailangan kong tapusin to, what if mag-work? Nag-post lang ako ng TikTok video na parang, gusto kong mag-provide na keychain microscope sa buong Pilipinas. 1,000 pieces, ganon. Tapos, na-realize ko na wala pala akong kaalam-alam sa innovation. Hindi ko alam kung anong DOST, hindi ko alam kung paano siya makakontakt. Then, nag-reply sa TikTok yung mga nagko-comment na i-apply mo sa DOST, apply mo sa DepEd. Oh, wow, talaga. Wow, TikTok pala ang TikTok nag-start. Parang trend, parang ganon. Tapos, nag-trend siya sa TikTok, doon ako nag-approach ng mga different government agencies. Tapos, merong nag-reach out sa akin, Security Bank Foundation. Sabi, okay, gusto namin yung initiative mo. Bibili pa kami ng additional 1,000 pieces. 1,000 pieces. Tapos, tinignan ko yung, okay, magkano ba ang kikitain ko sa normal job? Ito. Magkano ba yung 1,000 pieces? Ay! Parang pwede. Pwede. Parang 2 days, kaya ko makikita ito. Tapos, may demand naman.
alam mo yun, parang Mm. nakikita mo yung potential na Mm. yung work mo, pag i-scale mo yung work mo, mag-scale din yung yung parang profit, gano'n. Mm. Parang profit, gano'n. Si Security Bank Foundation kaya, bakit nga binili? Do they ano ba, parang dinidistribute sa mga school? Do they, Gumagawa kasi sila ng mga classroom. Tapos, yung mga ginagawa Ah. nila classroom, binibigyan na rin nila ng mga microscope. So nasa classroom na, puwedeng paglaruan at puwedeng may matutunan nga yung Oo, mga oo. bata. Actually sir, isa sa mga napansin ko, kasi iniisip ko rin nung una, lahat ba ng klase ng phone, pupuwedeng, gamitan ng microscope? Kailangan bang smartphone or hindi naman? Or kailangan bang ano, o kailangan may front camera? Basta may front camera. Basta may front Okey. camera, pwede Okey. siyang gamitin. Kasi nakita ko nga dito sa poster ninyo and kaya din ako parang nabighani kasi hindi lang siya basta-basta invention na basta lang masabi na ang phone mo puwede nating gawing microscope. Napansin ko meron ditong part, ito ata yun, Yan. na budget device. So puwede siya sa kahit anong camera basta may front camera. Kasi yun Tama. yung nagiging problema ng mga ibang invention, eh. May invention nga, maganda nga yung ginagawa, pero hindi naman talaga nagagamit ng maraming tao. Ito, parang dinesign din siya. Siguro dahil din nga binili ng foundation or Oo, something, oo. o parang part siya ng pag-donate sa mga ginagawang school na talagang talagang hindi lang siya pang mayaman, o hindi lang siya Oo. pang mga may magagandang phone. Para siya sa lahat. Tama, Tama ba yun, tama. sir? Kaya nga parang yung motto ng Jeremy, we're making everyone a scientist. Kasi literal na everyone. Kahit anong estado mo sa buhay, basta may cellphone ka, pwede ka makakita ng microorganism. Pwede mo maramdaman na, ay, pwede pala yung maging scientist. Ganito pala yung pakiramdam ng curiosity. Gusto ko pang makahanap ng iba pang specimen. Kasi, with the microscope, hindi naman namin binebenta yung ability mo to view specimen. Meron na tayong microscope dyan, meron na tayong magnifying glass dyan. Ang value proposition namin is your ability to discover. Yung personal feeling mo na, okay, gumastos lang ako ng ganito, nakadiscover ako ng ganyan, mas naging curious ako. Parang yun talaga, yung feeling nung user na nasa kanya yung learning, nasa kanya yung experience, and hindi lang para sa mga may privilege ang sayang. Tsaka parang nga marami kasing mga bata, eh. Sa atin ba dito, meron bang mga gusto maging scientist? Sige, taas kamay nga, mga gusto maging scientist. May nagtataas ng kamay, oh. Pero totoo kasi yun, eh. May mga bata na talagang sobrang curious sa mundo, tsaka gusto maging scientist, pero sa kakulangan ng mga biyaya at kagamitan, medyo nag-iiba yung landas. Pero swerte na nga rin tayo na si DOST ay talagang sumusuporta na magkaroon tayo ng mas maraming scientists. Speaking about that pala, sir, di mo pa ata nakwento kung paano ka exactly nasuportahan ni DOST after nung sa foundation nga, Sige, so patuloy lang ng kwento, sir. Paano naman nangyari na si DOST ay sumusuporta sa microscope, and paano ka nga ba, sir, naging exhibitor dito? Paano? Oh. Yung pinakaunang tulong na nakuha ko is from DOST TAPI. Yung DOST TAPI, tumutulong talaga siya sa mga inventors para mag-commercialize ang technologies nila. Yung una naming engagement ay part din yung Security Bank Foundation nun. Kasi part yun ng commercial viability. So kung yung microscope, meron daw market, kailangan may bibili. So nandun yung Security Bank. Tinignan niya kung may technical aspect. Nakipag-partner with UST Microbiology Society. Tapos, lastly, nung nalaman na nilang na merong technical at saka commercial viability, sabi, okay, hindi lang 1,000 pieces yung ifa-fund namin, kundi 3,000 pieces para makapagbenta ka. So, doon na nagsimula. Initial nilang fund sa akin is around 120,000 for production. 3,000 pieces. So, nabuo namin yung 3,000 pieces. Pinamigay na agad namin, yung iba binenta. Within 2 months, naka-ROI na agad. Tapos, kuha agad ng reviews from the customers, consumers, para i-improve agad. So, yung R&D namin, kasabay yung yung pagbenta.
Kaya over time, na-improve. Nagkaroon ng bagong tin can, nag-iba-iba yung laman. Yung mismong microscope, dati keychain lang. Ngayon, parang naging silicone na may flap. Ganon. So, nag-i-improve pa rin pala itong product. Oo, nag-i-improve pa rin yan over the years. Ang ganda pala, sir, ng nyo, tagline. Tagline ba to? Parang, your first keychain microscope. Oo. Tsaka parang rin siya, no? Pag ba to, sir? Pag binuksan tong tin can, i-assemble pa siya. Hindi na. Yun. Kabit na lang talaga. Kabit na lang. And sir, curious lang ako, sir. Pero baka secret to ng inyong negosyo. Yung pang magnify, I mean, special material ba siya? Or okay, malalaman ba namin? Or secreto ba siya? Special material siya. Pero yung something special dyan is yung buong system Okay. On how everything work together. Kasi sa bagay, hindi ko maalala kung sino yung inventor ng microscope. Sino nga ba? Yung pinakauna si Lewin Hook ata yun. Yung... oo. So, I think gumamit lang din naman ng mga materials na available para magawa yung microscope. Pero yung mismong paggawa sa kanya, pag-assemble, yun yung invention. And now, ang invention mo, sir, is nagawa siyang maliit, nagawa siyang keychain, nagawa siyang pwedeng dalhin kahit saan. So, baka pag mag-field trip kayo dyan sa beach or sa forest, pwede kayo magdala ng microscope at aralin natin yung mga living microorganisms sa ating paligid. Ayun, sir. Actually, very exciting. Siguro last question na, sir, bago tayo mag-Q&A. I think pwede tayo mag-Q&A later. Baka meron dyan gusto magtanong. Ano ba, sir, yung parang future direction or future plans or parang vision na nakikita mo talaga for microscope? Do you see na lahat ng schools sa Pilipinas or lahat ng classroom ay merong mga microscope or maybe lahat ng bata ay nabibigyan or nagkakaroon ng access sa microscope? So ano ba, sir, nakikita ninyo? For the future of the microscope, very fortunate tayo kasi meron tayong papalapit na grant for an app. Tapos AI-powered to na we're collecting live organisms from different places in the Philippines. Tapos mako-collect ng app, may identify niya. Tapos magkakaroon tayo ng database, map database na may time ganon. So parang kakaiba parang magiging Pokemon trainer. Parang game niya, oo, parang game. Parang Pokemon na yung yung dating. Parang may Pokédex, tapos nabubuo yung database. Oo, yung phone mo, Pokédex na yan. Kukuha ka ng mga different specimen. Para na siyang, may mga mission base. By the way, sir, so rin pala, nakita ko rin kasi sa poster ninyo, may specimen ready. So, meron ba mga specimen dito na pag binili yung kit, pwede nang i-view or meron din bang instructions dito? Meron din yung parang, yung maliit na square na glass, ano tawag dun? Cover slip. Yes, na parang pag kukuha ka ng organism sa kapaligiran, ilalagay mo dun. And may instructions din ba kung paano gawin yun? Ayun, sir. So sa kit, meron ng 3 specimen na included dyan. Tapos 2 blank slide. Yung isang blank slide, pwede mo siyang gawing cover slip. Para ma-enjoy mo na rin kumuha ng sariling specimen. Kunyari, pound water, or kung ano bang specimen yung gusto mong makitang gumagalaw. So, pwede nga sa tubig, lagay ko lang. Kuha ako ng specimen dun. Then, i-view ko. Ayun. Sige, ayun. Exciting din na, sir, ang itong gusto nyong mangyari nga. Sige, sir. Bukod dun sa parang gamified na microscope, ang nakikita niyo, sir, no, ay nasa buong Pilipinas. And Buong maybe even Pilipinas. outside. Baka may plano din kayo na In terms export. In terms of outside, may kausap na tayong sa Thailand. So, for export na rin siya. May kausap na tayo sa Thailand, may kausap tayo sa India, may kausap tayo sa Indonesia. So, mostly ASEAN countries yung target and South African countries. Nakaka-proud, no, na itong microscope ay gawa ng isang Pilipino. Actually, yun, sir, yun yung ginagawa natin dito ginagawa niyo sa microscope. Gumagawa ng paraan para nga more Filipinos, mas maraming Pilipino ang maging interested sa science. Tsaka parte din dito na dahil ito ay gawa ng isang Pilipino, nakaka-proud din at mas nakaka-encourage para sa ating mga Pilipino na kaya pala natin mag-invent, kaya natin gumawa ng something na makabuluhan at something na para mas ma-excite matuto ang mas maraming tao.
Introducing Aim High. Smarter construction management starts here. Monitor costs and progress with real-time insights. Plan ahead and adapt with streamlined scheduling tools. Make data-driven decisions to avoid costly delays. Increase efficiency and profit with Aim High. Running a business? Make it smarter with Red Circle Global. Streamline operations, boost productivity, and manage everything in one powerful ERP system. Book your free business demo today at redcircleglobal.com. Guided by one of our top experts. Ayun. Thank you very much, Thank sir. you, Ano? thank you, Johnny. Sige, sir. Bago tayo mag-Q&A, maybe sa ating recording lang, baka pwede ka, sir, mag-invite. Baka merong interested, baka may nakikinig. Pag in-upload natin to sa YouTube and Spotify, or baka may nakikinig ngayon na gusto na kayong lapitan, or baka meron dyang investor or foundation, or maybe gusto tumulong. So how can they know more about you? To know more about the Makerscope, visit our website, www.jerrymake.com. Kung gusto nyo bumili, meron tayo sa Shopee, TikTok Shop, Lazada. And, ayun. Ayun. So, kontakin nyo lang yung admin@jerrymake.com, then you're good to go. Ayun, and meron tayong time for question and answer. Meron daw ibibigay na mga freebie, 3 sa mga magtatanong. Baka meron sa atin dyang interesado magtanong. Kahit anong tanong lang kay sir, pwedeng tungkol sa buhay niya, pwedeng tungkol sa microscope, tungkol sa science. Baka gusto niya i-test si sir. Baka meron dyang gusto magtanong. Sige, meron daw. Yan. Sa mic na lang ni sir, sa mic. Sige, ito yung mic. Oo. Bibili ka ba? Ang microscope is 549 pesos. Pero pag dito, 500 na lang ata. Oo, 500. May discount daw ngayon. May discount kasi syempre, DOST 6 yun eh. Malakas eh. Ayun. Balak na ba bumili? Sige, meron tayong freebie, meron tayong Ay, 3 lang Sino yung parang siya yung nauna. Uy, makakakuha ka. Sige. Wow. Sir, paano yan? Mukhang marami pang gusto magtanong. Pero 3 lang ba? Nakita ko siya yung pangalawa. Then yung huli, pag tayo, bahala na. Siya muna, sige. So basically, parang yung biggest hardship or challenge that you encountered when you were inventing, Siguro yung biggest hardship is uncertainty. Yung pagiging uncertain mo sa bagay na, okay, we're starting from zero, from scratch. I-invest mo yung time mo, yung peak time mo na parang golden age, parang 25, 27 to 8, hanggang ganun. Tapos, hindi mo alam kung mag-work or hindi. Yung uncertainty na ilalagay mo dito yung savings mo from the years of hard work and not knowing na kung magsasucceed ba or hindi. Yung pagkawala nung security, kasi kapag mag-startup ka, wala ka namang mga ina-expect na mga, for example, yung mga HMO, yung mga other perks of a company. Ayun. You're doing this alone, and doing this alone is scary. Ayun. Okay ba yung sagot ni sir? Pero I think parang pag mag-business, risky rin talaga siya. May risk. Baka hindi sure na makabenta. Kasi kailangan din ng pera of course. Kailangan pera para mabuhay So baka may onting risk doon na kailangan nating i-calculate or i-manage. Anyway, last freebie na lang ata. So, pero pwede pa rin magtanong. Pero wala nang gift. Wala nang makukuha. I think si sir ang nakita akong next Sorry. Sige, si sir. Okay. So, for everyone ba talaga? For everyone talaga, regardless of age, regardless kung nasaan sa Pilipinas or even outside. So, is this really for everyone, basically? Yes, correct. The microscope is almost similar to the low power objective ng microscope. So yun yung gold standard na ni-reach natin. And we've proven it with several different studies na pasok to dun sa low power objective. Tapos nagkaroon tayo ng study out of 480 students and over 20 teachers
na yung science engagement ng bata nag-increase up to 94%. So this is a recent study na ginawa natin. And yung teachers, nabanggit nila na 100% of the microscope at saka yung kasama nitong mga specimen ay nagamit nila for their school teaching. Ayun. So, for everyone naman talaga For ito. everyone. Ayun. Sige, meron pa po bang gusto magtanong? Although wala na tayong gift na may bibigay, pero baka meron pang gusto magtanong. Meron pa? Sige, meron pa. Asan? Si ano muna? Sige, si Miss na nasa harap. Magandang tanong. Okay. So, sige, pwede bang ma-reuse yung slides? Ideally, yung mga slide, kapag ginamit natin, should be disposable. Pero, if you want to reuse it, nasa sa inyo na yon. And we don't encourage it, but you can. For example, ang i-review mo lang naman ay hindi naman hazardous or any material lang naman. You can wash it, pero hindi siya recommended. Pero you can. Makakabili ba, sir, ng extra slides? Oh, Or- sobrang ano yan. Kahit saan mabibili yan? Sa National Bookstore. meron. Yung mga slides, yung mga Okay. blank slides. Available okay, siya okay. sa Ayun. sa market. So makakabili pala ng mga extra blank slides pag naubusan na at gusto pang mag-explore. Sige, meron pa po tayong question. Ayun, meron. Sige, si Miss muna. As in ano ba? Different color nitong ito. Pwede yun, magandang idea yun, yung Oo. design. Kasi keychain din siya eh. Oo, tama, no? Thank you sa Ang galing, idea niya. Sige, ano, sir. Isa yun dun sa mga limited edition namin. For example, kapag Valentine's, naglalabas kami ng pink edition. Kapag naman sa mga school, for example, may certain school na kulay green yung theme nila. So, pinagawa namin sila ng green na microscope. So, exclusively for that school. Pwede, So, yung mga colors, depende sa client. pwede may logo, no? May logo din. Pwede. Pwede lagyan pa ng cartoon character, mga ganyan. Or kung ano man. Papaalam natin yan. Customize. Kasi I think pwede rin ditong nakikita ko, pwede rin siyang panregalo sa mga kaibigan or sa mga bata. So baka exciting nga rin kung mayroong design. Pero thank you sa idea na yun. Sige, meron pa question? I think si Sir muna, sige. Dami natin questions si Sir muna. It's okay lang yan. Okay lang. Practical use. Practical use. Oh, very interesting question. Kasi recently may gumamit na farmer to detect pests para sa kanilang sa agriculture nila. So nakaka-detect siya ng mga fungi, pests sa mga lettuce o kaya sa rice, gano'n. So mostly at saka yung merong mga backyard farmer, mga pig breeder na gustong malaman if maganda ba yung quality nung ginagamit nila for breeding. So using the microscope, papatak lang nila doon, makikita nila may gumagalaw dito, okay. Buhay yung gagamitin nila for breeding. Oo. Ang ganda nun at thank you sa question ni Sir So pwede nga siyang pang-detect, pang-check kung mayroon bang mga pests or parang Correct. mga insects sa mga crops, sa mga tanim ng mga farmers. Interesting. Thank you, sir, sa question. Sige, may questions pa po ba? Ay, si Ma'am ata kanina. Si Ma'am, gusto na mag-ask ng question. What made you realize you wanted to be an entrepreneur? I think the answer is money. So, being an entrepreneur means your ability to generate money very fast. Or parang you provide value and then yung value na yon, makakakuha ka ng monetary equivalent. And since social enterprise to, merong mga startup na parang hindi naman social enterprise, meaning parang gusto nila yung J-curve, yung sobrang parang times 10 times yung profit. Pero parang sa amin, okay, we're good with times 2, with times 3, as long as yung impact pasok dun sa mga students. We serve a lot of clients, we serve a lot of students, mga learners namin. And yung mga comments nila, mga reviews nila, yung mga testimonial nila on how it impacted their lives is really more than
and it's more important than any monetary value out there. So parang being an entrepreneur, nakakagawa ng impact sa ibang tao, and at the same time, syempre kailangan mo pa rin kumita, kailangan mo mabuhay Of course, kailangan maging pero sustainable. hindi naman tayo gahaman, di ba? Yung enough, Exactly. yung sakto lang na nakakatulong, Exactly. at the same time, meron kang syempre pang tuloy pa nung panggawa pa ng mga microscope, and syempre para sa iyong kabuhayan, para din. So I think profit is okay, wag lang siguro gahaman, pero kailangan talaga siya para mapatakbo pa ang negosyo. Exactly. At syempre kailangan natin kumain, kailangan natin may bahay, so Yes. kailangan natin yung pambayad sa mga bills. Ayan, sige, thank you ma'am dun sa question. Meron pa po bang question? Or okay na po ba tayo? Sige, meron pa po? Meron pa? Pwede nyo na lapitan si sir after, or pwede nyo email or sa Facebook. So pag may gusto pa kayong tanongin kay Sir Jeremy, check nyo na lang din po dito sa poster yung kanilang TikTok, Facebook, tsaka website. Ayun, I think okay na po tayo, no? Thank you po sa inyong participation. Thank you sa questions. Even yung mga questions niyo ay nakadagdag ng idea para sa ating startup dito kay Sir Jeremy. And ganoon naman talaga kasi sa mundo ng business, ng entrepreneurs, ng startups, ng inventions. Maganda na nag-uusap-usap tayo, may mga tanong para patuloy lang yung mga ideas na dumadaloy. And ayun, thank you po ulit sa pag-participate, and thank you din Sir Jeremy sa makabuluhang kwentuhan na ito. Thank you everyone. Thank you. Salamat. Thank you. Thank you very much to our 61 patrons. This episode is super powered by AskLexPage Academy, our official e-learning partner. Get certifications on Lean Six Sigma, project management, data science, and more. Argum AI. Make smarter decisions by presenting both sides of an issue as argued by two distinct AI models. Pixel by ePlayment. Turn content into opportunity, grow deeper connections, and earn more. Only with Pixel. Sign up at pixel.eplayment.co. School of Profits. Filipino-led community for aspiring freelancers, VAs, agency builders, and online earners. Built to help you start, grow, and earn online together. Founders Launchpad, our ecosystem partner. Early stage accelerator providing venture capital funding, operational support, and mentorship. Hire Business Solutions, provider of the most configurable cloud-based payroll system in the Philippines. Agile Data Solutions, the Philippines' fastest growing market insights tech company with its data gathering platform Hustle PH. Smile Checks, streamline hiring and onboarding with automated background checks. Cloud CFO, cloud accounting service provider for businesses ready to grow. Cloverly Tech, all-in-one digital platform for property developers. Body BTs, accessible and personalized diabetes self-management application. HKB Digital Services, tech-based business tools including payroll, ticketing, and loyalty rewards. Hyperstocks, digital banking enabler for rural and thrift banks. One CFO, CFO services, bookkeeping and tax, and payroll processing for startups and small businesses. Unawa, driving digital transformation with secure, legally enforceable electronic signatures and robust AML compliance. SchoolTech, all-in-one AI integrated school and learning management system. Better Support, a Manila-based BPO company. They have a referral program for people who can bring in new clients. You might know a Western-based business that needs better support. Britanna, enterprise-grade ERP solution that fits the small and medium business budget. Wonder Brand, data science-driven brand strategy and design for emerging markets. East Point Business Outsourcing Services, one-stop shop for streamlined business solutions for MSMEs such as business registration, bookkeeping, and more. DiviCode Technologies Incorporated, IT solutions specializing in software development, blockchain smart contracts, digital wallets, and cybersecurity. NutriCoach, personalized nutrition and wellness programs for you. This episode is powered by Stugbodok, JIA Engineering Solutions, Alcacon Aquafeeds 1LJ, Grey Wolf Technologies Philippines, Pareto Consulting, Jure.ph, Big Giant Games, Pahatid PH, Wistless PH, Tech Tribe, Yay, Uplift Codecamp, Board Prep, Dohe Philippines, Edfolio, Hive Rooms, Sirius MD. Support the podcast through the links in the description.